Meron na naman po tayong mainit na balita rito na yumanig dito sa mundo ng crypto, lalo na para kay XRP. Nito po kasing nakalipas na July 1, 2025 ay naganap po ang monthly escrow rebalancing ni Ripple, kung saan ay nilabas ang 500 million XRP at pagkatapos ay agad ding ibinalik ang 400 million XRP sa escrow. Kaya isa itong malaki at misteryosong galaw sa mundo ng crypto na kailangan po nating himay-himayin. Kaya ayan, alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin nito. Bakit po ganito ang kilos ni Ripple at higit po sa lahat ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin ng escrow sa crypto at bakit ito ginagawa ni Ripple? Yan, ang escrow ay isa po itong sistema kung saan ang isang halaga ng pera or crypto ay inilalagay po nila sa isang hawak or security account para hindi ito basta-basta magalaw. Sa kaso po ni Ripple ay naglagay po sila ng malaking bahagi ng XRP sa escrow para siguraduhin na hindi po sila maglalabas ng sobrang supply sa market ng sabay-sabay. Ginagawa ito para hindi po bumagsak ang presyo ni XRP at yan, isipin mo na lang kung bigla pong maglabas ng isang bilyong XRP sa market at yan, baka biglang bumagsak ang presyo dahil masyadong maraming supply. Kada buwan, si Ripple po ay naglalabas ng bahagi ng escrow at tinitignan ang galaw ng market. At kung hindi pa ito kailangan o sobra pa sa sirkulasyon, ay ibinabalik po nila ito sa escrow. Ngayon, ay bakit 500 million lamang ang inilabas at hindi po 1 billion gaya ng dati? Ayon po sa ulat, ay nitong July 2025, si Ripple ay naglabas lamang ng 500 million na XRP mula sa escrow. Mas mababa po ito sa dating average na 1 billion na XRP na karaniwang inilalabas. Karaniwan po nilang inilalabas buwan-buwan. Ito po ay napansin ng mga whale watchers sa X, lalo na ang whale alert. Ayon sa kanila, ang Ripple 27 na wallet ay nakatanggap po ng 500 million XRP. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa wallet. Agad din itong ipinasa sa dalawang ibang wallets. Yan, 200 million po ay pinasok sa wallet na RN8PQR. Yan po. At 300 million naman ay pinasok sa wallet na may RKW JAG. Ibig pong sabihin ay parang may mabilis na redistribution na naganap. Hindi ito nagtagal sa isang wallet kundi agad ay ipinamahagi ito. Ngayon ay bakit po ibinalik kaagad ni Ripple ang 400 million na XRP sa escrow? Isa po sa mga nakakagulat ay ilang minuto lamang matapos ang galawan ng 500 million XRP ay agad din pong ibinalik ni Ripple ang 400 million na XRP sa escrow gamit po ang Ripple 15 address. Ang address na ito ay tumanggap muna ng tig 200 million XRP mula sa dalawang wallets na yan, may RGKHDY at ang RHGFMG. Yan. Pagkatapos ay pinagsama po ang mga ito at ibinalik sa escrow. Ito ay isang malinaw na sinyalis ng monthly rebalancing. Para bang sinasabi ni Ripple, ito muna ang ilalabas namin sa market pero huwag kayong mag-alala, may babalik din. Yan. Posibleng nag-adjust po itong si Ripple batay sa kalagayan ng market. Kung may volatility o paggalaw sa presyo, mas kontrolado po nilang inilalabas ang supply. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa presyo ni XRP?
Habang nagaganap po ang lahat ng ito ay may kakaibang galaw pa rin, may kakaibang galaw na rin sa presyo ng XRP. Nito pong June 30 ay sumipa si XRP sa presyo na $2.32. Pero kinabukasan ay bumaba po ito sa presyo na $2.15. Ito po ay matapos niyang ito po ay matapos na muling subukan ni Bitcoin ang price level na $105,000. Ngayon ay bahagya na po siyang nakabawi at nasa mga presyong $2.18. Pero ang mas interesting po rito ay may analysis po na nagsasabing posibleng umabot daw si XRP sa presyo na $6.50 ngayong buwan. At kung magiging positive po ang takbo ng market, maaari pa itong tumaas at umabot ng hanggang $8. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng mga galawang ito sa presyo ni XRP? Kapag may ganitong galawan, tulad po ng pag-unlock ng malaking halaga ng XRP, ay pwedeng magkaroon po ito ng pressure sa market. Pero dahil ibinalik po kaagad ang 400 million sa escrow, parang pinakalma ni Ripple ang posibleng panic or labis na supply. Kaya imbis na bumagsak si XRP ng malala, naging controlled ang kanyang galaw. Kung tutuusin, ang ganitong estratehiya ni Ripple ay isang paraan para mapanatili ang stability sa presyo ni XRP. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin, bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagti-trade dito kay XRP, ay may ilang bagay po tayong kailangang tandaan. Una, ang ganitong klase ng escrow rebalancing ay nagpapakita na si Ripple ay aktibong mina-manage ang supply ni XRP. Ibig pong sabihin ay hindi nila basta-basta nilalabas lahat ng hawak nila. May strategy po sila. Pangalawa, magandang balita po ang posibilidad na tumaas pa sa $6.50 ang presyo ni XRP. Kung meron ka pong hawak na XRP ngayon, posibleng makakita ka po ng malaking gain or profit. Pero dapat pa rin po tayo maging maingat. Ang crypto market ay napakabilis gumalaw. Ang mga whale o mga malalaking investors ay may kakayahan po silang magpabago ng presyo sa loob ng ilang minuto lamang. Kaya wag lang tayong umasa sa analysis. Gumawa po tayo ng ating sariling diskarte, mag-research at wag po tayong padalos-dalos. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang hakbang ni Ripple na ilabas ang 500 million XRP at muling ibalik agad ang 400 million ay isa po itong intelligent move or mahusay na galaw. Parang sinasabi po nila sa market na may hawak kaming power pero hindi namin ito aabusuhin. Maganda ito para sa long-term na stability ng XRP. Pinapakita rin ito na may disiplina at malinaw na sistema ang project kung saan ay isang bagay na hindi po basta-basta makikita sa ibang crypto. Kung tuloy-tuloy ang ganitong uri ng transparency at control mula kay Ripple, maaaring mas maraming investor ang magkaka-interes sa kanya. At kung mangyari po yan, posibleng tumaas po talaga ang presyo sa mga darating na buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.